Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dapat na talagang sipain ni PBBM itong Solgen na si Minardo Guevara. Dahil po mga kabunyog, napabalita po na hindi raw ito tutulong kina General Torre at ki Executive Secretary Lucas Bersamin para depensahan sila. Kung sila man ay questionin ng Korte Suprema, hinggil sa pag-file ng petisyon ng mga Duterte na pabalikin dito sa Pilipinas si Digong. Grabe mga kabunyog, Solicitor General nga siya. Dapat siya ang nagtatanggol sa mga tao ng ating Pangulo. Ano pa ang silbi niya kung hindi niya gagampanan ang kanyang trabaho? Tila ang loyalty nitong taong ito ay na kay Duterte pa. Anyway, para po sa iba pang detalye ng balitang ito, panoorin po natin ito. Nanindigan naman ang Office of the Solicitor General na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, kaya hindi nito dedepensahan ang mga opisyal ng pamahalaan na pinasasagot ng Korte Suprema sa petisyong inihain ng kampo ni Duterte. Bumistansya ang Office of the Solicitor General sa petisyon para sa habeas corpus na inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Layunin ng petisyon na questionin sa Korte ang legalidad ng pag-aresto at pag-detain sa dating Pangulo. Kabilang sa respondent sa petisyon sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil at CIDG Chief Nicolas Torre. Pero tumanggi ang OSG na tumayong abogado ng respondents. Sa manifestation and motion na isinumite sa SC, nanindigan ng OSG na walang legal na obligasyon ng Pilipinas para makipagtulungan at kilalanin ang proseso ng ICC dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Wala rin daw jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas lalo't gumagana naman ang ating justice system. Dahil dito, hindi raw madedepensahan ng OSG ang respondents na responsable sa pag-aresto kay Duterte. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, lalo lang pinagtibay ng OSG ang posisyon nila na iligal ang pag-aresto sa dating Pangulo. Makakatulong daw ito sa kaso ni Duterte sa ICC dahil mismong abogado ng gobyerno ang nagsasabing walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kaya dapat din daw itong isaalang-alang ng Korte Suprema. Kung ikaw naman ang abogado, publicly, officially, yun ang posisyon mo, paano ka papasok sa Supreme Court at ipagtatanggol mo yung mga dinimanda na gumawang illegal? Di ba taliwas yun, saliwa, saka baka pa makasuhan pa sila. Wala pang kumpirmasyon sa ngayon ng Department of Justice kung sila ang kakatawan sa mga respondent sa petisyon para sa habeas corpus ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita hinggil dito sa hindi pagtulong ni Minardo Guevara sa mga tao ni PBBM. Dapat mapatalsik na itong isang ito. Puwera sa hindi na nga niya ginampanan ang kanyang tungkulin bilang isang abogado ng ating gobyerno. Mapapahamak pa ang administrasyon ni PBBM dahil sa kagagawa nito. Well, hindi naman namin masisisi itong si Guevara dahil kung hindi kay Digong Duterte, hindi naman ito maluluklok bilang isang Solicitor General, diba? Kaya tama itong suhesyon ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sipain na itong si Minardo Guevara bilang Solicitor General ng ating gobyerno ni PBBM dahil isa ito sa magiging sakit ng ulo ni Marcos sa darating na panahon dahil po mga kabunyog ang loyalty nito ay nakaidigong pa rin. Anyway, panoorin po natin itong mga sinabi ni Antonio Carpio. Ano bang ibig sabihin pag sinabing recuse? Oo. Recuse means hindi siya sasali. He will not participate as counsel. Opo. He will not appear as counsel for the respondents. Yung respondents dito sila DILG Secretary Remulla, sila General Torre, yung mga nag-aresto nag-surrender kay Duterte to the ICC. So sabi niya, hindi ko kayong pwede i-defend. Maghanap kayo ng ibang abogado. Oo. So ano ba yon? Is that a big factor sa kaso kung ang mismong supposed abogado ng gobyerno ay umatras? Kasi sa optics justice, hindi magandang tingnan eh. Talagang gagamitin ng kabilang kampo eh. Pangalawa, talagang masama, napakasama nangyari. No? Dahil sinabi niya, wala raw jurisdiction ng ICC.
Yun nga ang position ng government ngayon na linipat nila dahil the ICC should take over under Republic Act 9851, no? The government authorities have the option to surrender the accused to the ICC because andoon na, may warrant of arrest na sa ICC. So, sinasabi niya mali yung ginawa ng gobyerno. Yung boss niya mali raw. Kaya nga sa Justice, pero wait muna, linawin muna natin kasi kakakausap lang namin Justice kay Yusek Claire Castro. Linawin po natin ang stance ng gobyerno, hindi po ICC kung hindi Interpol. Nilinaw sa amin kanina na hindi, pareho lang naman sila. Sabi din naman ng presidente, walang jurisdiction yung ICC. Hindi kami nakikipag-cooperate sa ICC. Nakikipag-cooperate kami sa Interpol. O para lang malinaw. Sige, partner, go ahead, proceed. Pag sinabi mo nag-cooperate ka sa Interpol dahil may warrant of arrest ang ICC, tire-recognize mo na rin. Kasi pag sinasabi mo walang jurisdiction, bakit mo i-surrender yung tao? Tama din. So balik lang ako. So yung semantics na yan, hindi maganda yan. They will become self-contradictory yan. Mabuti pa, they just say na sinunod namin, we cooperated with Interpol which received the warrant of arrest. So, doon na nila questionin yung warrant of arrest ng ICC sa ICC. Tama. Si partner, go. Ang tanong ko, Justice, yung sinasabi, balik tayo dun sa recuse. Allowed ba yun ng batas? Allowed ba yun na mag-recuse ang Solgen? At anong basihan kung sakali? Hindi po ba kinakailangan na kung ayaw niya mag-participate, mag-resign na lang siya? Well, allowed yan dahil if you took a contrary position at saka you do not believe in defending your client, you can recuse, no? Hindi ka naman pwedeng you will be forced to defend somebody you don't believe you should be defending. Pero yun nga, ang problema niyan, yung boss niya sinabi surrender si yan nga po. Duterte. Dapat ang trabaho niya is to defend that. At saka may basis naman. Meron namang Republic Act 9851. At saka yung Supreme Court natin mismo, unanimous sila. Sinabi nila, obligado pa rin tayo to cooperate with the ICC for crimes committed while we were a member. Lahat naman nito committed while we were a member and even before we were a member. So, may base. Sinabi na ng Supreme Court we remain obligated for acts committed while we were a member of the ICC. So malabo yung yung position niya. May decision ng Supreme Court He can easily say na, well, sinabi ng Supreme Court, so I will have to follow the Supreme Court na may jurisdiction ng ICC. Pero Justice, is this a fatal blow to the argument of the government? Yung paglihis ng Solicitor General, fatal ba yon o hindi kaya pa ring lusutan? Hindi naman fatal dahil pwede naman, ang problema lang, maghanap ngayon yung mga sila Secretary Remulla, si Gerald Torre, maghanap sila ng ibang abogado kasi somebody has to defend their position, no? So maghanap sila. Sinong kukunin nila sa gobyerno? Kukunin nila yung OSG, yung Government Corporate Council, hindi naman expertise nila ito. So they will have to look for a private lawyer to defend them now. At saka hindi talaga maganda tingnan because that means kahit na yung abogado mo, sarili mong abogado, does not believe that what you did was legal. So talagang masamang optics yan, ang sama. Pero pwedeng gamitin po yun ang kabilang kampo. Sabihin nila sa korte. Gagamitin nila. Sabihin nila, yung abogado mo nga, hindi na niniwala sa inyo. Yun na nga So, pero masama, partner, masama. I wonder anong gagawin ng presidente. But the president can always naman... ang presidente naman, Justice, pwede niyang i-fire, Sabi niya, wala ka, sinisira mo yung diskarte namin, Yun na nga, So pwede naman niyang tanggalin yung Solicitor General, di ba? Anytime, he serves at the pleasure of the president. Abogado mo yun. Pag inabandon ka ng abogado mo, syempre, fire mo.
Oo, but the pero- damage has been done, oo. Pero at this stage, Talaga, sa palagay mo ba, is it wise for the President to fire the Solicitor General? Or ask him to resign? Well, madaming ways to fire a person. You ayun ask na for the nga. resignation without saying you fire him. Nasa kanila na yan. Kasi ang problema nila, there is no teamwork. At saka, they're not on the same page. No? How can you proceed if everybody is going on opposite directions? Correct. Oh. Pero Justice, hindi po ba kaya po pwede? Ito naman, napapanood ko lang sa mga pelikula, no? Mga law and crime shows. Ako na lang ang magre-representa sa sarili ko. Sabihin ni DOJ. O pwede Kasi kaya lawyer yun? din naman lawyer siya. naman Pero sabi siya. ni Claire kanina, mahirap i-represent ang sarili. Pero pwede. Pwede pero naman, pwede po ba? Well, Justice. pwede naman. Meron namang prosecutor general, yung head ng prosecution, no? Pero ang nag-a-appear talaga for the government sa Supreme Court at saka sa other courts, yung SG. yung Solicitor General, no? Tama. So paano yan? Mag-hire sila using public funds ng private lawyer? Well, pag wala silang mahanap sa gobyerno ng abogado, Ganyan pala. Hindi ba pwede yung ES? Kasi yung ES natin, si ES. dating justice din naman ng Supreme Court. Correct. pwede rin kung gusto niya. Pero madami siyang trabaho at saka hindi yun ang trabaho niya ngayon, no? So, yan ang problema. Pag kumuha ka ng isang Solicitor General na hindi in sync with your policy, talagang problema yon. Okay. Okay. Sige. Ewan ko nga ho ba, paano mangyayari po dyan. So, pag ganyan na, di ba, may argumento sila sa Korte Suprema. Oo. Halimbawa lang, sabi ng Korte Suprema, may basis yung writ of habeas corpus, Justice. O, i-produce nyo yung body nung Rodrigo Duterte dito. Paano po yun? Paano i-execute Mapapauwi yun? ba natin? Oo. Well, yung habeas corpus, tingin ko, wala na yun. Wala na yun. Mutin Pero academic ang na. issue dyan, yung whether the act of the government in surrendering Duterte was legal or not. So pag sinabi ng Korte Suprema, hindi legal, illegal yung pagpapadala kay Digong dun sa Dahig. What is that? Paano natin mababawi yung Duterte dun sa Dahig? Well, hindi na mababawi yun. Pero nagkamali ang gobyerno, masama yun sa image nila, no? Ayun. So hanggang ganun na lang. Yeah, hanggang ganun na lang. Kasi wala na. Moot and academic na. Doon na siya. Outside the jurisdiction. Pwede rin sabihin ng Supreme Court, moot and academic na ito. The Duterte is now in the is outside of our jurisdiction already. Pwede din nila sabihin nun. They can also rule that way. In the same manner na pwedeng gamitin ng Duterte camp yung kung ano, halimbawa sabihin ng Korte Suprema, hindi mali yung pagdadala nyo doon. Pwede ba nilang gamitin yun doon sa Dahig? Sabihin, mismo Supreme Court na namin nagsabi, mali ang pagkakabitbit sa dating Pangulo. At po pwedeng ilaban na kidnapping ang nangyari. Well, they can say that, pero ang rule naman sa ICC is that we don't care, it doesn't matter to us how you were brought here, kahit na nakidnap ka. But you are here now, we can now prosecute you. Madami ng kaso na ganyan. The irregularity or illegality of the arrest will not affect the jurisdiction of the ICC dahil hindi naman ginawa ng ICC yung irregularity or illegality. They did not participate in that. Iba naman, that's done by a state. They had nothing to do with that. Ganun pala yun, Justice. Akala ko magmamatter kung paano mo dinala doon. Kasi yun yung argumento nila. Kinidnap nyo yan Kaya nyo nadala dito. It doesn't matter. Madami ng ganyan. Madami ng ganyan. That started with Eichmann. Remember yung German. Yung Nazi. Kinidnap siya ng Israeli. Secret Service, dinala siya sa Israel. He was prosecuted and convicted. Madami ng kaso ganyan. Tsaka even the ICC has ruled several times. It does not matter how you were brought here.
So bakit They did not importante? participate. Opo. They did not participate in the illegal arrest. Ayon. So ang importante Hindi, para sa ICC, yung krimen, sagutin mo yung krimen Na inaakusahan sa'yo. inaakusahan ka. Hindi, pero Yes. if that is the case, bakit pa nila ina-argue yun doon na kinidnap, Oo inaresto Wala kung nga, hindi nila alam yung doctrine na yan. Okay, ganun Okay, pala okay. yun. No, sige, abangan natin yung magiging susunod na Kabanata Justice, but thank you for your insights as always. Maraming salamat, sir. salamat po. Thank you for Thank your you time. also. Ha? Thank you. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.